Shai Gilgeous-Alexander mas pinalakas ang kaso sa MVP race sa pagtalo kay Giannis. Golden State versus Denver Nuggets preview and injury update. Unang beses haharap ang Nuggets na may Butler. Matapos ang tatlong sunod na home games, tatapusin ng Oklahoma City ang kanilang 4 na laro sa road trip laban sa Milwaukee Bucks ngayong araw. Ito ang magiging ikalawang laban ng dalawang team sa kanilang season series matapos manalo ang Oklahoma City ng 29 na puntos sa kanilang unang pagkikita noong Pebrero 3. Sa larong iyon, hindi nakapaglaro sina Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard at halos lahat ng pangunahing starters ng Milwaukee, kaya't kinailangan nilang umasa kina Chris Livingston, Ryan Rollins at Andre Jackson Jr. Samantala, pinangunahan ni Shai Gilgeous-Alexander ang Thunder na may 34 na puntos at 6 na assists, habang may 12 rebounds si Isaiah Hartenstein at epektibong 21 punto mula kay Ousmane Dieng. Sa kabila ng 17 turnovers, nakuha pa rin ng Thunder ang panalo sa malaking agwat. Ang laban nitong Lunes ay inaasahang magiging iba dahil malamang na makabalik na sina Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo, kasama ang natitirang starters ng Bucks tulad nina Taurean Prince, Brook Lopez at Kyle Kuzma. Ang Thunder, sa pangunguna ng mainit na si Gilgeous-Alexander, ay susubukang tapusin ang kanilang road trip na may panalo laban sa Milwaukee, isang koponang bumabagal matapos matalo sa 3 sunod na laro at kasalukuyang nasa top 5 ng Eastern Conference. Gayunpaman, hindi pa nananalo ang Oklahoma City sa Milwaukee simula pa noong April 2019, kaya't matagal na nilang inaasam ang panalo sa loob ng Fiserv Forum. Ito rin ay naging panibagong MVP level matchup para kay Gilgeous-Alexander matapos ang kanyang 2 laro laban sa Denver Nuggets noong nakaraang linggo, kung saan hinati nila ang serye sa 1-1. Sa huling laro, natalo ang Thunder sa kanilang home court matapos pangunahan ni Nikola Jokic ang Nuggets sa close-out game ng mini-series laban kay Antetokounmpo na kasalukuyang nasa pangatlong spot ng Kia MVP ladder, habang nasa pangalawa naman si Gilgeous-Alexander. Nagkaroon siya ng pagkakataon para palawakin ang pagitan at talunin ang isang koponang may potensyal na magpakitang gilas sa Eastern Conference Playoffs. Matapos ang laro, tinalo nga ng Thunder ang Bucks 105-121. Sa pangunguna pa rin ni Gilgeous-Alexander na gumawa ng 31 puntos, samantalang umiskor ng 21 puntos si Giannis para sa Bucks. Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay patuloy na nag-iinit. Nitong linggo, pinalawig nila ang kanilang winning streak sa 7 sunod na panalo matapos talunin ang New York Knicks. Umangat sila sa 15 sa isang pagkatalo kapag nasa aktibong lineup si Jimmy Butler. Malinaw na nabuhay muli ang Warriors, ngunit mukhang unti-unting nararamdaman na nila ang pisikal na epekto ng kanilang mainit na laro habang papalapit ang kanilang laban kontra Denver Nuggets sa araw ng Martes. Ayon kay Omyang Misok ng ESPN, inilista ng Warriors si Stephen Curry bilang questionable para sa laban kontra Nuggets dahil sa isang back injury na tinutukoy bilang right low back strain. Ibinahagi ni Yang Misok na ilang beses na nakitang gumagamit si Curry ng heat pack habang nakaupo sa bench na posibleng paraan upang mabawasan ang pananakit ng kanyang likod. Habang sinusubukang panatilihin ng Warriors ang kanilang winning streak, hindi pa malinaw kung gaano kahalaga para sa team na ipilit si Curry na maglaro bukas ng gabi. May posibilidad na hindi siya lumaro, ngunit dahil patuloy na humahabol ang Minnesota Timberwolves para sa ika-6 na pwesto sa Western Conference standings, bawat laro ay may bigat para sa Warriors. Huling hindi naglaro si Curry noong Enero 28 sa isang 11 puntos na panalo ng Warriors laban sa Utah Jazz. Ngunit malinaw na mas malakas na kupunan ng Nuggets kaysa sa Jazz, kaya't kakailanganin ng Dubs ang tulong ni Curry upang mapagtagumpayan ang kupunang pinangungunahan ni Nikola Jokic, isang team na sabik makabawi matapos ang kanilang nakakagulat na pagkatalo sa Washington Wizards noong araw ng Linggo. Ang 37 taong gulang na star guard ay nagkaroon din ng knee issues mas maaga ngayong season. Kaya't kahit papaano ay magandang balita na hindi ito ang parehong injury na bumagabag sa kanya ilang buwan na ang nakalipas. Ang Denver ay maghahangad ng kanilang ikalawang sunod na panalo sa road game kapag bumisita sila sa Chase Center sa Martes ng araw para harapin ang Golden State na hawak ang pang-6 na pwesto sa West sa ganap na 10:00 ng gabi Eastern Time.
ang Nuggets ay nagulat sa pagkatalo, 126-123 loss laban sa Washington bilang may 12 puntos na paborito. Samantala, nagmula naman ang Warriors sa isang 97-94 na panalo kontra New York bilang 7-point favorites. Ang Denver ay may record na siyam sa isa sa kanilang huling 10 laban kontra Golden State. Ang Nuggets ang nangunguna sa kanilang 3-game season series with 1-0 record. Ang Denver naghahangad umangat sa Western Conference standings. Matapos nilang talunin ang Lakers, nagulat ang Denver sa kanilang pagkatalo laban sa Washington sa kanilang huling laro, dahilan upang mahulog sila sa tie para sa pangalawang pwesto sa Western Conference standings. Susubukan nilang makabawi mula sa pagkatalo at muling makuha ang ikalawang pwesto sa pamamagitan ng panalo sa Martes. Ang Denver ay may average na 121.2 points per game. Nakapagtala sila ng 123 points sa kanilang huling laban na may shooting percentage 50.5% from the field at 35.3% from the 3-point range. Pinangunahan ni Nikola Jokic ang Denver na may 40 puntos, 13 rebounds at 9 na assists. Si Jamal Murray ay nagtapos na may 24 na puntos at 7 assists, habang si Michael Porter Jr. ay may 20 puntos at 11 rebounds. Nagkakaproblema ang Denver sa depensa dahil pinapayagan nilang makapagtala ang kalaban ng 116.9 points per game. Pinayagan nilang maka-score ang Washington ng 126 points sa kanilang huling laban, kaya kailangan nilang mas pagbutihin ang kanilang depensa kung nais nilang manalo sa larong ito. Samantalang ang Golden State naman ay naghahangad ng ikawalong sunod na panalo. Mainit ang Warriors sa nakalipas na mga linggo dahil nanalo sila ng 7 sunod na laro at 12 sa kanilang huling 13 laro mula nang makuha nila si Jimmy Butler. Kasalukuyan silang nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference standings. May 3.5 laro sa likod ng Denver at susubukan nilang paliitin ng agwat at makuha ang kanilang ikawalong sunod na panalo sa Martes ng araw. Ang Golden State ay may average na 113.6 points per game. Nakapagtala sila ng 97 points sa kanilang huling laban na may shooting percentage 39.8% from the field at 31.7% from the 3-point range. Pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na may 28 puntos, 7 rebounds at 5 assists. Si Moses Moody ay nagtapos na may 18 puntos habang si Jimmy Butler ay may 11 punto, 6 na rebounds at 7 assists. Maganda ang ipinapakita ng Warriors sa depensa dahil pinapayagan lang nilang maka-score ang kalaban ng 110.9 points per game. Pinayagan lang nilang maka-score ang New York ng 94 points. Sa kanilang huling laro at kakailanganin nila ng katulad na depensa upang makuha ang panalo. Nanalo ang Warriors ng 7 sunod na laro habang natalo ang Nuggets sa 3 sa kanilang huling 5 laro. May kalamangan ang Golden State dito dahil maganda ang kanilang shooting na may higit sa 50% shooting accuracy from the field at 46% from the 3-point range. Mas maganda rin ang free throw shooting ng Warriors dahil nakapagtatala sila ng higit sa 82% from the charity stripe. Magaling silang mag-rebound na may higit sa 12 offensive rebounds kada laro sa kanilang home court, kaya isa sila sa mga nangungunang koponan pagdating sa extra scoring chances. Hindi rin sila madaling mag-turnover sa home games, kaya hindi sila basta-basta magbibigay ng madaling scoring opportunities sa kalaban. Samantala, hindi kilala ang Nuggets sa depensa at pinapayagan nilang maka-score ang kalaban ng higit sa 116 points per game in road games. Kaya inaasahang mahihirapan silang pigilan ng Warriors. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.